Araw-araw, namamasada ang 60 anyos na jeepney driver na si Labinyo. Bagamat may edad na siya, abala pa rin siya sa pamamasada. Kaya kung sumasakit ang kanyang ngipin, madalas, ipagkikibit-balikat na lang niya ito. Medyo hindi kaya. So, bayaan mo na kung sumakit na wala, hindi ka magpunta doon sa dentist. Yung budget walang budget, hindi ka makapunta doon eh. Kasi mahal yung bayaran na walang trabaho. Pero kung hindi na niya raw kaya, wala siya magawa kundi magpatingin sa dentista. Ang problema sa ngipin, hindi na bago para sa maraming Pilipino. Sa pag-aaral ng Philippine Dental Association noong 2023 hanggang 2024, 7 sa bawat 10 Pilipino ang may sira sa ngipin. Pero ang mas nakakabahala raw, 7 sa bawat 10 Pilipino rin ang hindi kailanman nagpapakonsulta sa mga dentista. Kaya madalas, nauuwi na lang sa extraction. So mostly mga 10 to 19. Kasi kapag nag-visit sila during vacation nila, talagang makikita mo na talaga na rampant na yung caries nila. Mostly mga permanent na. Kasi lahat ng age bracket is our target. So from 0 to senior, ayan. So lahat yun ina-advise namin. Lahat na, basta papasyente namin, we do advices, ganyan, guidance, ganyan. Kaya naman sa pagdiriwang ng National Dental Health Month ngayong Pebrero, alok ng City Health Services ang iba't ibang serbisyo para sa pag-aalaga ng ngipin. Alinsunod din ito sa 70-20 na kampanya ng DOH. Layon nito na mapanatiling mayroon pang 20 ngipin ang mga Pilipino sa pagtungtong nila sa edad na 70. Pinalawak din ng benepisyo ng PhilHealth para sa preventive oral healthcare. 1,000 piso kada taon ang inilaan sa bawat miyembro. Our services offered in district health centers, we have preventive, which is oral prophylaxis or cleaning, and then fluoride application, and then we have the curative, which is restoration or pasta po. Payo pa rin nila sa publiko ang pagsisipilyo ng 2 beses sa isang araw, pag-iwas sa pagkain na matatamis, pagkakaroon ng sapat at balanseng diet, at pagpapakonsulta sa dentista 2 beses sa isang taon. Steve Coyugan, RNG News.